Magra-ride tayo gamit tong NMAX. Ito yung mga kasama natin na pupunta doon sa school. Imagine niyo po sa sarap ng buhay nila sa bahay, linggo ngayon, nagpapahinga, pero nandito po sila at nagpapakahirap. Magtiis po kayo. Ang pinipicture niya yung mga napupunit ang pantalon. Magtiis kayo. Lalo daw lumalaki ang punit. Good morning mga master. Ngayong araw magra-ride tayo gamit tong NMAX. At malaman natin kung ano bang pakiramdam pagka gamit mo yung NMAX. Iniram ko to sa aking kumpare, si paring Julius. Gamitin natin yung NMAX para malaman natin kung ano bang pakiramdam ng gumagamit ng NMAX. Kasi halos lahat ng makikita mo sa kalsada gumagamit ng NMAX. Gaya niyan, version 1 ng NMAX. Ito nga pala guys, version 2 ng NMAX. Ngayon may kasama tayo na grupo. Nauna na nga lang sila. Pupunta tayo ng Agoncillo. At kung napanood nyo yung vlog ko dati, doon ulit kami pupunta. Babalik ulit kami doon. At may charity event. So nauna na yung grupo, kaya habol na lang ako. Ngayon ay araw ng linggo, kaya marami nagmumotor ngayon. Habol na lang tayo sa tropa. Alam ko na rin naman kasi galing na rin naman ako doon. Habulin na lang natin. Dito natin masusubukan yung NMAX ko. Ano ba siya pagkadating sa likuan. Kasi kung mapapansin nyo, ito yung makikita nyo pag upo nyo sa NMAX. Mukhang mahaba siya. So mahaba naman talaga siya. Tsaka para ka nakasakay sa jet ski. Kasi ang lapad niya. Hindi ka mapapagod dito. Papiga-piga ka lang ng throttle, alalay-alalay ng preno. Ayos na ayos din naman siya pagkadating sa kurbada. Magaan naman siya. So masanay na lang din ako sa bigat na big bike. Nagulat nga pala yung tropa na hindi ako naka big bike. Siguro ito mga kasabay natin nagmamotor, sa sila pupunta. May Fantasy World. Maraming tumatambay doon pagka mga gantong araw ng linggo. Marami din namimitik doon. Marami sakyan ngayon ito nga pala may version 1 ng NMAX. Ang nakita ko lang na kaibahan niya, iba yung taillight niya kaysa dito sa version 2. Iba na ang itsura. Dito na tayo sa Fantasy World. Ewan ko kung nakakababa pa dyan. Ang daming dito. May mga nakatambay na riders. Tuwing linggo talaga pinupuntahan to. Marami talaga pumupunta dito. Kahit anong klase motor ang gamit mo, pwede ka tumambay dito. Wala yatang namimitik ngayon Ayan, ito ang NMAX ng version 2. Yan yung taillight nya. Di tulad nung version 1, magkaiba na.
malapad na yung ano niya, malapad na parang singkit. Tay talaga ako ni Sir Jun ah. Eh natagalan tayo kasi nag-vlog nga tayo. Ito na ba tropa. Kung napanood nyo yung nakaraan video ko nung pumunta kami dito, makikita natin ngayon kung may pinagbago ba dito sa kalsada, kung nalinis na nila. Kasi nung unang punta ko kasama tong grupo na to, may mga lupa-lupa pa sa gilid ng kalsada. So ngayon malalaman natin kung nalinis na. So ito, NMAX na ito nagamit natin. Nakatot nga ulit pala kumpara sa nagpahiram ng NMAX. Solid ang NMAX. Totoo niyan, dati ko pang pangarap magkaroon ng NMAX. Kung hindi NMAX ay XMAX. Natuloy lang talaga sa sa big bike. Kasi may mga kaibigan din tayo na nagulok na may budget na rin naman ako, ba't di ko i-try mag big bike? Kasi mahilig din naman ako magmotor, mahilig din naman kami maggala-gala. Sabayan pa na expressway legal, kaya mabilis yung biyahe. Kaya madalas biyahe kami ng norte sama mga kaibigan natin sa Adventure, lalo-lalo na mga kasama ko sa Summer Lady Group. Ngayon lang ulit ako nakasama sa grupo. Gantong ride na naka scooter. May scooter naman ako. Nauna yung MIUI 125. Tapos yung kapatid ko, ako na rin ang nagamit kasi nasa ibang bansa nga siya. Yung Mio Soul I 125. Pagka nagra-ride lang talaga big bike, nagkataon lang na pinahiram ako ng aking kumpare ng NMAX. Kaya eto, gamit natin ngayon. Relax na relax. Patong lang yung paa dito, para ka na nakasakay sa jet ski, di ba? Tama-tama talaga siya pag may ride. Hindi stress yung katawan. Kasi eto lang, hawak mo throttle, brake sa kaliwa, alalay dito na brake sa Ayan, nasa inyo sila. Slow down daw. Slow down tayo. Actually, nga pala ako dito sa grupo na to, Marshall ako. Pero di ko nagagampanan. Nagbablog ako eh. So, ngayon sweeper, pero wala akong radyo. Ito, pakita ko sa inyo kung bakit ako sumasama sa grupo na to. Sino ba naman hindi sasama sa ganitong klaseng grupo na ang nasa isip at nasa isang layunin makatulong sa ibang nangangailangan. Gaya nito, napupuntahan namin ngayon. Magbibigay kami ng tulong ulit sa school. Ano nga bang pangalan nun? Bilibin Wang Elementary School. Tama ba? O yun, sa school na yun. Kasi kung napanood nyo nga yung video ko noong nakaraan, puro lupa yung paligid ng school. At hindi kakayanin ng mano-mano hukay yun. Kailangan talaga ng heavy equipment para mahukay yung tumabo na lupa sa school. So ngayon
malalaman natin kung ano na yung kalagayan ng school. So, medyo mahaba pang babayin, kaya relax lang muna. Ang pagkakaalala ko dati ito, dinaanan ko gamit yung J1, puro lupa pa to eh. So, nalinis na nila, wala na makikitang lupa. Try ko kaya pumunta doon sa naputol na tulay para makipakita sa inyo kung gawa na ba siya o hindi pa. So nakikita nyo dito sa part na to, may mga lupa, may mga alikabok pa sa mga gilid-gilid, hindi pa masyado nalilinis. Ito hindi pa naayos. Na-testing tuloy yung NMAX sa ano, sa rough road. Okay, yung suspension ng ano, NMAX, hindi siya matalbog. Oh, di ba? Hindi matalbog. Medyo lang. Grabe yung ano. Hindi pa nalilinis. Tapos dito, tanda ko nung muli pumunta, may tulay dyan ang ginawa. Parang ano to eh, truck ng mga sundalo. Naipon na yung tubig doon. Iba na amoy ng tubig. Ayun na yung ano, Bulkang Taal. Ito muna tayo, gilid muna. Kaya nag-stop over lang kami dito para mag-picture. Ito yung mga kasama natin na pupunta doon sa school. Agad doon pwesto, nakatayo pa si Sir oh. So ayun, tuloy na ulit ang biyahe. Palampasin muna natin. Pasok. Sobrang tipid nga itong ano, NMAX. O pinuno ko siya ng ano, ng gas sa may sa amin pa, sa may Petron. Nandito na tayo sa Agoncillo, hindi pa rin siya nababawasan. May mga part pa dito na may lupa-lupa pa. Dito kakaliwa na. Try ko pumunta doon sa may tulay. Mauna muna sila. Try ko pumunta doon sa may tulay. Silipin natin. Dito tanda ko ano to eh, yung lupa na nasa gilid naabot talaga sa gitna nito kalsada, kaya
Pagka dumaan ka at may nakasalubong ka, no choice kasi sobrang sikip, kaya kailangan mo magbigay sa nauna. Ngayon okay na, tabi-tabi na nila yung lupa. Nakakalusot na sa tulay yung mga dumadaan na. Gawa na siguro yung tulay. Tingnan natin. Kasi kung gawa na yung tulay, pwede na dito dumaan. Bakit ng Tagaytay? Parang mas malapit dumaan dito. Ito na. Dito na tayo doon sa tulay. Ginawan pala sila ng daan. Okay lang po. Kasi putol yung tulay, gumawa sila ng daan pa paikot. Kasi kung gagawin nga naman yung tulay, matatagalan sila. Kaya umisip na siguro sila ng paraan para makadaan yung ibang motorista dito, kasi hindi magagawa yung tulay Problema niyan pag umulan ng malakas. Ayan. Okay na, makakalusot na. Problema, mga motor lang ata ang pinapadaan nila Mga motor yata muna. Hindi pa pwede yung mga sasakyan. Pupunta na tayo dun sa sa mga tropa dun. Nandito na tayo. Papasok na, papunta ng school sa Bilibid Wang. Tama ba? Dumaan lang muna tayo doon sa may tulay. Hilip lang natin. Nakita naman natin na hindi pa nadadaanin yung tulay, pero naggawa sila ng daan sa gilid na pwede makadaan yung motor. Kaya siguro mamaya baka doon na tayo dumaan pa uwi. Banggitin natin sa tropa kasi parang sobrang layo ng daan kung dito pa sa Lemery kami dadaan pa uwi. Pag dito kasi akit lang ng Tagaytay, mabilis na ang biyahe. Ngayon punta na tayo ng school at nandun ang ibang tropa. May mga sako na dito, mga naipon na yata na lupa yan. Uy, may nagpuputol ng puno. Tayo. So yun. Ang gagawin pala doon natin, pagtulong-tulungan natin yung mga pinutol na troso doon. Magsasama-samahin lang dyan. Yung kaya natin, tulong-tulungan buhatin ha. Huwag natin buhatin yung puno. Yung kailan natin buhatin ha. Tapos ito dito na tayo sa Bilibid Wang School. Pangalawang balik na natin dito. May ibang grupo tayong kasama. Tara nila nalabog na sasakyan. Nalabog mo. Ito mga tropa ngayon naghihila ng sakot. Iniipon nila sa gilid. Tutusin. Daming lupa niya na iipunin. Ito pa, may mga nagdatingan pang tropa. Hindi mo dyan ako inintay. Dalawang break time na nga ako break time?
Break na, break. Hindi na ako ngayon, nakakaya. Inahakot nila yung pinutol na kahoy. Nilalagay nila sa tabi. Iniipon nila para pag dumating yung kukuha ng kahoy nasa isang tabi na lang siya para madali makuha. Magigiting Pinutol yun na dito. tagabuhat, mga kargador. Imagine niyo po sa sarap ng buhay nila sa bahay, linggo ngayon, nagpapahinga, pero nandito po sila at nagpapakahirap. Magtiis po kayo. Cavite chapter ARCP. Ayan ang mga magigiting natin. Ayan, parang si Head Marshal, parang taga Batangas lang din, oh, tatakbong pansihan. Ayun, oh. Shout out sa mga macho! Sa mga ARCPing batakero. Ayan, punit. Nagbuhat kasi. Ayan ang pruweba na nagbuhat talaga. Ayan, napunit. Kung makikita nyo po, butas, wasak, warat, paminta. Oh, tabi sa daan, tabi! Oh, ayan, yan ang pagtutulungan ng ating mga magigiting at mga machong pogi na ARCP yan. Shout out sa lahat ng ARCP. Yung mga nasa bahay, dyan na lang po kayo sa bahay, mag-enjoy kayo. Ang pinipicturean niya yung ano ang pinipicturean niya yung mga napupunit ang pantalon. Magtiis kayo. Lalo daw lumalaki ang punit. Puso ng bayanihan. Lalo daw lumalaki ang punit. ARCP Cavite, shout out. Lalo daw lumalaki ang punit. Labas ang hiyap ba? Laki ng kahoy, nagtulong-tulong na sila para mabuhat yung kahoy. Para may lay. Natapos lang ng aming event dito sa Balibinuang School. Pa-take off na. Sabay-sabay na kami paakit ng Tagaytay. Palabas na po kami. Maligabok! Maligabok! Dito na kami dadaan sa may naputol na tulay paakyat ng Tagaytay. Gaya ng anong sinilip natin kanina, nakakadaan na yung motor, gumawa sila ng daan, sabay-sabay na kami lahat. Iba nga naman pagka naka scooter ka, makakasabay ka sa kanila. Kasi nung nakasama ko naka big bike tayo, kaya kalaban talaga yung alay. Nakikita nyo naman, ganda ng view pagka ang dami,
dami namin. Lalo na siguro kung may ibang sektor pa na nakasama. So dito sa grupo na to na ERCP, dito mo masasabi na hindi lang kami basta nagra-ride, hindi lang kami basta nakakalat sa kalsada. Nagra-ride kami, at pagdating namin dun sa location ng pupuntahan namin, meron kaming ganap dun, gaya ng ganito, charity, community service. Hindi nawawala sa grupo ng ERCP yung gantong gawain, kaya hindi nakakatamad sumama. Hindi tulad nung ano lang na ride lang, ikot-ikot lang. So dito nag-ride na kami, nakatulong pa kami. Tsaka sa dami namin to, imposibleng walang matutulungan. Siyempre sa tulong na rin ng ibang chapter. Ayan na, Tagaytay na. Nakakit na kami dyan. Nandito pa rin yung mga bakas ng landslide yun. Ayun na nga, dito nga kami aakit sa may Sampaloc. Ang labas nito sa may Rotonda, sa may Olivares. Nakakatakot si banking. Baka sumayad yung center stand. Yari. Slide. Ang tamang likulan tayo. Malamig na dito. Labit sa Tagaytay. Tagaytay na yung taas niya. Eto na, Tagaytay na. Yeah. Tagaytay na. Tayo, sa PIC na tayo. Ingat, ingat. Ingat po, ingat po. Wala kami, dito kami. Ingat, ingat. Sir Jake, ingat kayo. Dito na kami. Ayan, pauwi na kami. Kasama ko yung ibang tropa na pupunta sa bahay at mag-chill daw. Bago ko tapusin tong video ko, babanggitin ko muna yung mga experience ko sa paggamit nitong NMAX. So sabi ko lang naman sulit kasi komportable. Wala ako naramdaman ng alay. Marami na naman gumagamit ng NMAX, kaya doon sa mga nagbabalak bumili, wala kayong pagsisisi pagka bumili kayo ng NMAX. Kasi bukod na sa may safety feature siya, may ABS, may traction control, tapos naka disc brake na yung harap at likod, parehas naka ABS. Tapos nakaupo ka lang ganito, relax lang, piga-piga ka lang ng throttle. Pwede yung paa mo dito, pwede yung paa mo dito. Kaya yan, relax. Tapos ito yung harap mo, kita mo agad yung panel. Hindi ka tutungo ng sobra.
Kasi dun sa ibang scooter ngayon, yung mga nasa 125cc, nga dito yung manibela, tutungo ka pa para makita yung panel. Ito, konting ano lang, galaw-galaw mo lang yung mata, hindi ka natutungo. Tsaka naggas ako kanina, pinuno ko full tank, ang nabawas lang 1 bar. Makikita nyo naman kung gaano katipid. Tapos ang tinakbo ko ngayon ay nasa 124.6 kilometers na. Tapos 1 bar pa lang ang nabawas. Tipid na, lalo na pagka ng long ride. So dito ko na tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat. At isa na naman makabuluhan ang araw na ito kasi nakatulong kami sa ibang tao. Napakasarap sa pakiramdam nun. Sa susunod magpaplano pa naman sila kung ano susunod na charity. Hindi natin papalampasin yun kasi hindi ako nakasama nung last December kasi nasa Iloilo ako. Kaya habang nandito tayo at libre naman ang oras natin, kasama tayo sa mga ganyan. So hanggang dito na lang. Shoutout sa kumpare ko ulit, pareng Julio, sa pagpapahiram ng motor. At nasubukan natin gumamit ng NMAX kasi matagal ko rin na gustong magkaroon ng NMAX noon. Kaya eto, hanggang testing na lang. Tsaka pala yung sa tropa, MR Nips vlog, yan, follow nyo siya. Yan, maraming salamat at mabuhay tayo lahat. Babush.